Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. As the Lord is faithful today and forever. So this will be our part 6 of theology class, mga kapatid. So sa part 6, sinasagot po natin ang katanungan na who is the author of sin? Sino ang may akda ng kasalanan? Alam naman natin ang Diyos ang may lalang ng lahat ng mabuting bagay. Mabuti. Okay? Magkalinawan po tayo. Ang Diyos po ang may medyo pakihinaan ng konti. Ang Diyos po ang may akda o may lalang, ang creator ng lahat ng mabuting bagay. Pero yung kasalanan po, hindi po siya kabilang sa mga mabuting bagay na nilikha ng Panginoon. So hindi po siya ang naglikha ng kasalanan. Ito po ay nakita mismo sa isang nilikha ng Panginoon. Sino siya? Si Lucifer. Ayan ang mga pag-aaralan natin. Pero bago tayo dumako doon sa mga bersikulo na magpapakita kung ba't natin sinasabi na ang kasalanan ay talagang nag-originate o ang may akda nito ay si Lucifer na isa sa creation ng Panginoon, tatalakayin muna natin, mga kapatid, paano ba talaga nanlilinlang or nanunukso or nandadaya ang kalaban ng ating Panginoon. Nasimulan po natin to last Friday, kung paano dinaya niya, tinukso niya ang mga unang tao. Si Adan at si Eva. Actually, hindi first hand o personal na tinukso ng serpent si Adam. Okay, hindi personal, hindi sila nag-usap personal. Ang tinukso ni Satan o yung serpent ay si Eva. At si Adan ay natukso naman sa pamamagitan naman ni Eva. Yan po ang nangyari, mga kapatid. Walang personal na tuksuhang naganap mula kay Lucifer o sa serpent at kay Adan. So nakita natin doon paano po tinukso ng ahas si Eva at eventually nadaya din naman at natukso ang unang Adan. Okay, at from then on nahulog ang tao sa kasalanan and then eventually nagkaroon po ng kamatayan. Kaya po ang lahat ng tao ngayon, walang ni isa man mula nang nagkasala si Adan at si Eva, walang ni isa man na nabubuhay magpakailanman. Okay? Mabubuhay tayo magpakailanman sa pamamagitan ng misyon o ng redemption o pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, bago tayo pumalaot, ang ating teksto na gagamitin ngayon ay mula sa aklat ng Lucas, chapter 4, verses 1 to 13. Luke chapter 4, verses 1 to 13. Ayan. Pareho ba? Ayan, pareho po. So, mas maganda, may dala kayong mga Biblia para medyo kung may lapis kayo, nalalagyan nyo na highlight nyo yung ating po mga pinag-aaralan. Babasahin po muna natin ang nakasaad po sa ating teksto. Luke chapter 4, verse 1 to 13, it says, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone,
The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will be all yours. It will all be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it says, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all this tempting, he left until an opportune time. Okay, so yung aklat po ng Lucas chapter 4, ito po ay pamoso sa isang istorya kung saan ang ating Panginoon ay dinala ng banal na espiritu sa disyerto para bigyan daan ang temptation ng kaaway. Okay? So, dinala ng banal na espiritu ang Panginoong Jesucristo para bigyan daan ang temptation na mangyayari. Because our Lord Jesus Christ will have had a 40 days and 40 nights fasting. Okay, maglilinawan po tayo. Ano po yung fasting ni Jesus dito? Without food and drink and water, or without food only? Ayan, para straight ang ating theology. Kasi po, may mga nag-a-attempt ng mga hindi naman inuutusan ng Diyos na mag-fasting. Tandaan natin hindi porke ginawa ng Panginoon ang fasting, ibig sabihin, gagawin na natin to lahat. Magkakaintindihan po tayo, lalo na yung 40 days and 40 nights. Okay? Sa istorya po ng Biblia, meron pong tatlo na gumawa ng 40 days and 40 nights fasting. Tatlong personality. Sino-sino po sila? Sa loob ng ng mahabang panahon at least ang span ay 4,000 years, 3,000 years maybe. From the time of yung isa ni Moses, papunta sa time ni Jesus Christ, nandun yung sa timeline natin, 3,000, 2,000 years. Sa loob ng ganito katagal na panahon, tatlo lang ang nag-fasting na mababasa natin sa Biblia na inutusan ng Diyos na mag-fasting. Sino-sino po sila? Nasabi ko na yung isa kanina. At alam na natin yung pangatlo ngayon. Si Jesus Christ. Yung una, sino? Si Moses. Moses did that twice, 2 beses. Bakit? 2 beses na ibinigay yung Decalogue o yung 10 utos ng Diyos. Yung unang utos na basag, di ba? Inulit ito uli na ikalawang pagkakataon at nag-fast today si Moses. So twice si Moses nag-fast. And then yung nasa gitna na nag-fast, sino siya? Young people, alam na natin to. Ano to? Theology class. So pwede tayong sumagot. Pwede tayong magtanong at sumagot. Pwede kayong magkape kung inaanto kayo. Sino yung nasa gitna? Sa panahon ng mga prophets? Elijah. Si Elijah. Moses, twice, and then si Elijah, and then si Jesus Christ. So tatlo lang ang personality sa Bible na nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Mga kapatid, tatapatin ko na kayo huwag niyong susubukang mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Hindi tayo nakikipagpaligsahan. Bakit inutusan si Moses, si Elijah, and eventually Jesus Christ na mag-fasting ng 40 days and 40 nights? Okay? Tandaan natin yung Luke chapter 4,
Yung panahon na si Jesus Christ ay tinempt, hindi tinempt ng kaaway sa wilderness while nagpa-fasting siya, mga kapatid. Ito ay preparation, listen very carefully, ng isang malaking ministry na ilo-launch ng Diyos. Okay, and that is redemption. Kaya nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Tandaan natin, kapag may malaking gagawin ng Panginoon, at least yung magnitude, yung scale, yung ganong kalaking scale, kagaya ng panahon ni Moses. Ano yung nilaunch ng Diyos sa panahon ni Moses? 10 Commandments. Ano yung nilaunch ng Panginoon sa panahon ni Elijah? The prophets. Okay? The law, the prophets, sa panahon ni Elijah, and then sa panahon ni Jesus Christ, ang grace of God. Okay? So yun siya. Do not try, mga kapatid. Yan ang pag-aaralan natin isa mamaya. Do not try anything. It seems extraordinary. It seems parang magandang bagay kung hindi ito inuutos ng Diyos. Ito'y makakasama sa inyo, kapatid. If you want grandstanding, ibig sabihin, ginagawa niyo yun for your own glory, para matanyag. Walang gumawa ng walang nag-fasting ng ganon, kundi si Moses, si Elijah, Jesus. The law, the prophet, and the grace of God. Okay? Okay, so, temptation. 3 beses tinempt si Jesus Christ sa binasa natin. From verse 1 to 13, 3 beses niyang tinempt. At gusto kong makita natin, mga kapatid, na iisa lang ang motive, iisa lang ang strategy ng kaaway kung paano niya, take note, matagumpay na natutokso ang sangkatauhan. Ulitin ko, iisa lang, kumbaga, pare-pareho lang ang paraan ng diablo para i-deceive, i-tempt. Ano yung deceive? Linlangin at tuksohin ng matagumpay ang sangkatauhan. At mamaya, pag-uusapan natin kung ako ba o kayo ay matagumpay na ba tayong natukso ng kaaway. So, pag-aaralan natin how this enemy of God, Lucifer, the serpent, the devil, Satan, ay nagtangka, attempted to tempt his God, ang kanyang sariling Diyos. Paano niya sinubukan dayain o tuksohin si Jesus Christ. Okay. Actually, napahapyawan na natin yan last Friday. 3 paraan kung paano tinukso niya si Eva. At the same, makikita natin the early onset of creation. Paano niya nilaglag yung creation ng Panginoon. Gayon din naman, yung unang Adam, kung paano niya nilaglag yung unang Adam sa kasalanan, itatry rin ng kalaban na ilaglag yung second Adam. Tinawag si Jesus Christ na second Adam sa Biblia. Okay? Yung unang Adan, which is Adam, yung unang Adan, sa pamamagitan ng kasalanan niya, nahulog na tayo at nagkaroon ng kamatayan. Yun ang nagawa ng unang Adam. But, the second Adam, Jesus Christ, sa pamamagitan din niya, mga kapatid, ay muli tayong ibabalik sa isang klase ng buhay, yung original na buhay kung paano tayo nilikha ng Diyos. So makapangyarihan ang nagawa ng dalawang Adan na ito. Unang Adan, kamatayan. Pangalawang Adan, everlasting life. Actually, this is original. Binabalik lang tayo ng Panginoon sa original natin. Okay? Walang nilikha ang Diyos na namamatay. Tandaan natin yan.
Ang nilikha ng Diyos ay everlasting, walang kamatayan. Wala siyang nilikha na mamamatay. Okay? Ang nilikha ng Diyos ay ganap, dalisay. Sinira lang ito ng kaaway sa pamamagitan ng temptation. Nakapasok ang temptation, ang kasalanan na nagdulot ng kamatayan. And then ibabalik tayo muli ng second Adam doon sa buhay kung saan yun ang original nating pagkalikha. Okay, last Friday, ang pagtukso ng kaaway kay Eve ay sa tatlong paraan. Lust of the flesh, lust of the eye, and then pride of life. Ano yung una? Good for food, pleasing to the eye, and then desirable to gain wisdom. Okay? Food, prestige, knowledge. Okay? Provision, possession, prestige, or possession. And then yung pangatlo ay pride, fame, and glory. O, tingnan natin kung paano ganun din ang paraan ng diablo sa pagtempt niya o pagtukso niya mismo sa ating Panginoong Hesukristo. At tingnan natin mga kapatid, paano nagtagumpay ang pangalawang Adan na hindi kinaya ng unang Adan. Ano ang ginamit ng second Adam para magtagumpay siya doon sa napakainam na temptation? Pag sinabi natin napakainam na temptation, mga kapatid, ang diablo, ang pinakamatagumpay niyang temptation ay hindi yung mga obvious. Okay? Yung mga obvious kasi, medyo may mapapaisip ka agad tayo na iyon ay temptation. Pag obvious. Pero ang diablo, sa umagitan ng mga teksto na mababasa natin ngayon, makikita natin na ang mga temptation niya, kung hindi talaga tayo nagkakaroon ng karunungan mula sa Panginoon, it will seem as if yung ino-offer niya ay good. Kagaya ng nangyari kay Eva. Good. Parang okay naman Bakit hindi ko subukan? Parang ganon. So kaya niyang linlangin ang mga taong kapos ng katotohanan o karunungan nagmumula sa Diyos. Okay, number one temptation na ginamit niya kay Jesus Christ is from verse 3. Anong sinabi diyan? From verse 3. Yan. Tell this stone to become bread. Okay? Bakit niya tinry na linlangin ng Panginoon sa umagitan ng tinapay? Bakit? Anong istorya? Nasabi na natin yung istorya. Nagugutom na si Jesus Christ. Okay? 40 days and 40 nights na hindi siya kumakain. Ay, hindi pa pala natin nasagot yung tanong kanina. Sa fasting ni Jesus Christ ng 40 days and 40 nights, food and water or food lang? Food and water or food lang ang fasting? Ayan. Okay, ang rule sa Bible, ang rule sa deductions o sa theology, pagkuha natin ng theology sa Bible, mga kapatid, hindi ka lalagpas sa kung ano ang nasa sulat. Do not, anong tawag doon? Speculate. Walang siguro food and water. Siguro food. So pagka nanguha tayo ng katotohanan sa Biblia, tingnan lang natin kung anong nakasulat. Okay, balikan natin yung sinabi diyan sa 1 to 2. 1 to 2. Pakibalik muna, Madam. Theology class to, kaya hindi siya structured masyado. Kailangan lang natin matutunan yung mga sinasabi. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil.
ate nothing during those days. And at the end of them, he was what? Anong nakasulat? Nakasulat ba na he drank nothing? He did not drink. Nakasulat ba? Nakasulat ba na he was hungry and he was thirsty? Nakasulat ba? Okay. Walang nakasulat. Walang nakasulat na ganon. So, hindi tayo lalagpas sa kung ano yung nasusulat. Kaya kung mababasa natin kung anong nangyari sa kanyang fasting, malinaw, hindi obscure, malinaw na nag-fasting siya na hindi kumain. While hindi natin mababasa na siya ay uminom o hindi uminom, hindi pinakita dito. Ibig sabihin, walang sinabi na uminom siya o hindi siya uminom. So, hindi natin papakialaman ang mga ganon. Huwag tayo mag-speculate. Ang malinaw lang, hindi siya kumain ng 40 days. Okay? So, bakit siya tinukso? Dahil siya ay nagugutom. May pangangailangan. Diyan magaling ang diablo. O obserbahan ka niya. Tandaan natin, hindi ka mas magaling kaysa si diablo. Huwag mong kakalimutan yan. Huwag mong yabangan ng sarili mo na mas mahusay ka, mas matalino ka, mas magaling ka kaysa sa diablo. Ang diablo, ang diablo kasi hindi naman omniscient. Hindi siya nakatingin sa akin and at the same time nakatingin din siya kay Dia and at the same time nakatingin din siya kay Sister Tess and at the same time nakatingin din siya kay Sister Diana. Hindi ganon ang diablo. Hindi siya omniscient and hindi siya omnipresent. Okay? Sino lang ang may ganong attribute? Ang Diyos lang. Omniscient, omnipresent. Ang Diyos, nakatingin kay Dia, and at the same time nakatingin sa akin. And at the same time nakatingin kay Ate Minda. Nakatingin siya sa ating lahat. Kaya niya yun because our God is omnipresent. Nalalaman niya kung ano yung tumatakbo sa isip ni Dia, and at the same time nalalaman niya kung ano yung tumatakbo sa isipan ko. Because He is omniscient. Ang diablo, hindi gano'n. Ang diablo, he uses mga alagad na mga inuutusan. Okay? Kasi, although hindi natin matatalinuhan ng diablo at hindi tayo mas magaling sa kanya, pero hindi siya lalamang kailanman sa kakayanan ng Diyos. Okay? Kaya hindi mo siya katatakutan. If you understand the truth that indwelling in you is the Holy Spirit who is omniscient, omnipresent, omnipotent. Wala siyang hindi kaya. Kung sino yung nasa iyo, greater is He who is in me than he who is in the world. Bagamat napakalakas niya, mas malakas yung taglay ko. Hindi ako, kundi yung taglay ko. Okay? Hindi ako dapat magyabang. Ang ipagyayabang ko ay yung taglay-taglay ko, ang Panginoong sa Kristo. Kaya bawal tayong mag-boast. Ang boasting lang na sinasabi sa atin is, we boast in the Lord. Sa kakayanan ng Diyos na nasa akin. Okay, tinukso ang Panginoon dahil nagugutom na siya. Merong need. Okay? Ang unang tukso is the temptation to eat. Kaya lang may utos ang Diyos sa kanya na kailangan tapusin niya yung fasting in preparation to a very big ministry which is redemption. Okay? By the grace of God. So, hindi siya pwedeng kumain not until matapos niya yung inuutos ng kanyang ama na
mapagtagumpayan niya ang kanyang sarili. Okay? Sabi ng diablo, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Paano tinalo ng Panginoon yung napaka-inam na pandaraya at panunokso ng kaaway? Kasi kung iisipin mo, kumain ka, nagugutom ka. Kumain ka. Sino nagbabawal sa'yo? Kumain, nagugutom ka, may need ka. Di kumain ka. Parang ganun ka-simple. Pero merong dapat tapusin ang Panginoon bago niya gawin kung ano yung patungkol sa kanyang sarili. Ano ang pinantalo ng Panginoong Jesucristo doon sa mainam na panunukso o pandaraya ng kaaway? Anong ginamit ng Panginoon? Anong sinabi sa chapter 4? Chapter 4. Yan. Anong sinabi ng Panginoon? It is written. Man, sabi dyan, it is written, man does not live on bread alone. Okay? Jesus Christ quoted this verse coming from the Old Testament. Okay? Ano yung authority ni Jesus Christ? O ano yung kapangyarihan na pinantalo niya sa kaaway? Ano? Word of God. Ayan. Pagkapos ka niyan, kapatid, pagkapos tayo ng Word of God, wala kang pantalo sa kaaway. Anong tawag sa Word of God? Kinanta ni Pastor Boyet? Tabat ng ang salita ng Diyos, kinanta ni Pastor Boyet yan. Kung wala kang Word of God, kung wala kang truth, palagi kang nakakulong. Palagi kang nakaselda. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. And you will know the truth. If you know the truth, meron kang panlaban. May tabak ng spirito ka. May pamatay ka sa kaaway. Hindi ka palaging maaalipin ng kaaway. If you know the truth that you know will set you free. Ay kabisado ng Panginoong Jesucristo ang katotohanan, ang Word of God. Alam niya kung paano niya i-combat ang isang napakainam na suggestion. Hindi masamang kumain. Masama bang kumain pag nagugutom? Hindi masamang kumain. Maganda yung panunokso. Kung nagugutom ka, hindi kumain ka. But then may utos ang Diyos. At kailangang maunang sundin ang utos ng Diyos kesa sa animoy mainam na gagawin o lehitimo na dapat gawin. O, diyan tayo bumabaksak, karamihan mga kapatid. Nilalagyan natin ng justification. Ina-justify natin yung akala natin mabuting bagay. Nilalabanan natin yung utos. Dahil sa isip natin, bakit? Kailangan kumain ng pamilya ko. Bakit susunod muna ako sa utos? Pressing ang need. Talaga namang nararamdaman, pressing need. Bakit uunahin ko? Yan. Kailangan panlaban natin sa kaaway, ano ba ang sinabi ng Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa sinabi ng Diyos or sa magandang suggestion? Saan natin ilalagay ang loyalty natin? Sa magandang suggestion o sa salita ng Diyos? Sabi ng Panginoon, nasusulat. It is written, man does not live on bread alone. Jesus quoted what has been said in Deuteronomy chapter 8, verse 3.
Sinabi ng Panginoon, ginawa ko to. Actually, ang istorya sa Deuteronomy chapter 8 is yung wilderness experience ng mga Israelita. Okay? Nagpadala ang Diyos sa kawalan ng makakain. Okay? Dahil ang sabi ng Diyos, okay, mag-alala. I will provide for you. Basta pumunta lang kayo dun sa lupang pangako. Huwag niyong alalahanin kung ano man. Manalig kayo sa mga salitang lumalabas sa aking bibig. Kaya sabi ng Panginoon, ginawa ko yon to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Okay? Nasaan ang loyalty mo ngayon? Ang loyalty ng mga Israelita, wala dun sa sinasabi ng Panginoon kasi hindi nila nakikita. Ang taglay lang nila is, pumunta kayo doon dahil sinabi ko. Pero wala silang nakikita. Bakit? Ang gusto ng Diyos ay tubuan ka ng faith, pananampalataya, pagtitiwala. Okay? Kailan nag-work ang pananampalataya, mga kapatid? Kapag wala kang nakikita. Sabi ng Biblia, pananampalataya pa ba o pag-asa pa ba kung nandyan na ang sinasampalatayanan mo at ang inaasahan mo? Kunyari mo, nangako si Pastor Doy, sa birthday ko, naglilitsyon tayo ng baka. Kunyari mo, pangako ni Pastor Doy, birthday ko na, nakita nun yun na nakahiga na dyan, nakalatag na yung baka. Matatawag niyo pa bang umaasa kayo o sumasampalataya kayo na maglalatag ako ng baka dyan? Hindi na. Kasi nakikita niyo na. Ang hinihingi o hinahangad sa atin ng Diyos ay pananampalataya. Anong pananampalataya? The conviction of things not seen. Yung hindi nakikita. Gusto ng Diyos na pag sinabi niyang, pumunta kayo doon sa inyo ngayon, gusto ng Diyos na wholeheartedly paniwalaan natin. Okay? Yun ang gusto niyang mangyari. What He said is as good as the truth. Reality. Pag sinabi niya, huwag mo nang pagdudahan, huwag ka nang kumuha ng ibang suggestion. Pag sinabi niya, sure na gagawin niya. Okay? Ay may utos ang Diyos na gagawin ni Jesus Christ. Kailangan niyang i-prepare ang kanyang sarili niya, pagtagumpayan niya sa pamamagitan ng fasting for 40 days without eating, and then here comes the temptation. May pressing need. Uy, ano ba yan? Mamamatay ka na. Gawin mo ang tinapay, ang bato na yan. Ang gagagawa mo. Marami sa atin dun bumabagsak, mga kapatid. I'm sorry, marami sa atin dun bumabagsak. Ang utos ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Sabi ng Panginoon, ano yung rule number 4 sa Decalogue, sa 10 Commandments? Ano yung rule number 4? Remember the Sabbath and keep it holy. Okay? 6 na araw binigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon, 1 araw para sa akin. Huwag niyong kalilimutan na ibigay sa akin o i-honor ako, o i-worship ako sa araw na itinakda ko. Okay? Ngayon, may suggestion ng kaaway. Ba't pupunta ka? Anong kakainin ng mga anak mo? Tingnan mo nga yung mga anak mo. Malnourished. Mga kapatid, si pastor nyo, huwag niyo sabihin, lahat ng buhay ni pastor ay maganda. Hindi po.
Alam ko ang ibig sabihin ng kumakalam ang sikmura. Alam ko ang ibig sabihin ng pumapasok sa eskwela, naglalakad, walang pamasahe, walang baon, walang almusal, uuwi sa tanghali, maglalakad, walang pamasahe, walang pananghalian, babalik sa school. Alam ko po yan. At alam ko marami sa mga, ayan, si Pastor Boyet, alam niya rin yun. Marami sa matatanda dito, alam niyo ibig sabihin ng nagugutom. Okay? Pero, nakatayo pa naman hanggang si Pastor Doy. Dahil may plano ang Diyos kay Pastor Doy. Tatayo pala siya para magpastor at magamit para sabihin kung ano ang kahulugan ng salita ng Panginoon. So hindi ako namatay sa gutom, bagamat maraming beses, mga kapatid, na pwede na kaming mamatay sa gutom. Dahil walang trabaho si tatay, bali ang likod niya, nagkaroon siya ng ganong pagkakasakit. For 2 months or 3 months, hindi siya makapagtrabaho. At wala kaming inaasahan kundi yung trabaho ni tatay. Maganda nga lang, nasa bukid kami, kakain kami ng mga damo-damo sa bukid, kamuting kahoy, saging na saba. Ang tawag dito, ang kape namin ay yung bigas na susunugin, babantuan ng tubig, walang asukal kasi wala nang pambili ng asukal. Yun ang kape namin. Okay? Pero hindi naman namatay si Pastor Doy sa gutom dahil may plano ng Panginoon. Hindi totoo, mga kapatid, na mamamatay ka sa gutom kung hindi mo susundin ang Diyos. Okay? Sabi ng Panginoon, man, it is written, at pinapamukha ni Jesus Christ sa Diablo, no. Yung suggestion mo, bulok. Ito ang totoo. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sigurado ako doon, sabi ng Panginoon. Hindi mo ako madadali, sigurado ako doon. At hindi nabuyo ang ating Panginoon. Ngayon tayo, sabi ko nga kanina, bago tayo nagsimula, ito yung isang temptation na matagumpay na nagagawa ng kaaway sa marami sa atin. Inuuna natin kung ano yung inaakala nating pressing need. Lalo na pagkain, versus compared sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Bakit? Para nating sinasabi sa Panginoon. Baliktad nung sinabi ng Panginoon sa Diablo. Bulok naman yung diskarte mo, Lord. Nagugutom kami. Nagugutom mga anak ko. Papuntahin mo ako sa church. Anong gagawin ko doon? Makikinig sa'yo? Ay, kailangan lang kumain ng mga anak ko. Anong mauna, Lord? Pakainin ko muna yung mga anak ko bago ko pumunta sa iyo. Baliktad. Okay? Tandaan natin, kapag ang sinusunod natin ay kung ano ang sinabi ng Panginoon, walang kailanman malulugi. Hindi ka malulugi, Kuya Ana. Amen? Hindi ka malulugi pag inuna mo kung ano ang sinabi ng Panginoon. Pag nalugi ka, ibig sabihin, sinungaling siya. Pero hindi siya kailanman nagsisinungaling. Ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Okay, so, it is a temptation na ginagamit ng kaaway, matagumpay, to convince you that you must secure first your physical provision at the expense of your spiritual starvation, spiritual negligence. Okay? Huwag kang papayag, kapatid. Okay, tinalakay na namin to last time. Pag pumayag ka sa kung ano yung suggestion o suggestion ng kaaway, na unahin mo kung ano yung sinasuggest ng kaaway, para mong sinabi sa Lord na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Okay? Para mong sinasabi sa Kanya na uunahin ko muna
ang aking mga anak o aking pamilya bago ikaw. Okay, yun ang sinabi mo sa Panginoon. Ngayon, anong nakikita ng Lord? Yan ba ang sinabi mo sa akin? Anong nakasulat? Gagawin ko sa iyo ang sinabi mo o ang narinig ko, sinasabi, I will do to you the very things I heard you said. Kaya naman, ang mga taong inuuna ang kanilang isipan kesa sa sinabi ng Panginoon, nakikita lang kanilang sarili na parang nasa isang rat race. Tuloy-tuloy na takbuhin na hindi natatapos. Umiikot sila sa isang kalagayan na hindi natatapos. Dahil sinabi nila sa Diyos na, uunahin ko ang pamilya ko bago ikaw. Ang nangyayari sa buhay nila, inuuna talaga nila at hindi sila makaraos sa ganong kalagayan. Maging matalino na, kapatid. Maging matalino na. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Unahin kung ano ang sinabi ng Panginoon. And our God is not a cruel God. Listen very carefully. Listen very carefully. Our God is not a cruel God. Hindi siya yung Diyos na uto-uto ka pala eh. Mapaniwalain ka pala sa sinabi ko eh. No. No. He is the God na merong reputasyon na kung ano yung pinangako niya ay ginagawa niya at binibigay niya. Nangako siya ng redemption. No other option but Jesus Christ. Nangako siyang ibibigay ang kanyang anak. Tinupad niya ang kanyang pangako. Yun ang reputasyon ng ating Diyos. Kaya naman, pwede mo talaga siyang pagtiwalaan. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of our God. Okay? Yun yung temptation sa provision. You pursue provision against God's command. Inuna mo yung provision kaysa sundin yung inutos ng Diyos. Makikita mo ngayon ang iyong sarili na paikot-ikot sa ganong kalagayan. Panahon na. Dahil nalaman mo ang katotohanan na sumunod ka kung ano yung sinabi ng Panginoon. At huwag mong inahin kung ano yung akala mo para sa iyong sarili na tama. Okay. Nagtagumpay ang Panginoon sa unang temptation. Pangalawa yung temptation. Verse 8. Second temptation. Ito yung second temptation ni Satan. And sabi diyan sa verse 6 to 7, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me. And I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will be all yours. Okay. Mga kapatid, totoo ba yung sinasabi ni Satan dyan? Sabi ni Satan dyan, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me. Akong may-ari niyan. Binigay sa akin yan. And I can give it to anyone I want to. Totoo ba yan? Ayan. Totoo ba ito? Okay. Kasi dinala ni Satan si Jesus Christ sa tuktok at pinasilip niya ang lahat ng kaharian, ang kagandahan ng sanlibutan. Tinatanaw niya yung splendor. Nakikita ng Lord lahat. At sinabi ni Satan,
Kaya kong ibigay sa iyo yan. Sa akin yan eh. Binigay sa akin lahat ng yan. At kaya kong ibigay yan sa lahat ng maibigan ko. Kung sino man sila. Kung sasamba sila sa akin. Totoo ba? Okay, partially. Okay. Listen very carefully. Partially, may katotohanan yun. Partially. Not holistic, but partially. Okay? Kaya nakikita natin na merong mga nangyayari sa mundo na kagaya ng flood control project. Okay? Kaya talagang mag-scheme ng diablo na pansamantala. Akala mo ay nai-enjoy mo. Listen very carefully. Kasi baka nandun ka. Baka nandun ka sa isang scam ng diablo na akala mo na nagkakaman ka. Because partially, may katotohanan yung kontrolado ni Satan dahil tinawag nga siyang Panginoon ng sanlibutan doon sa mga bagay na it seems pleasurable, tempting, kayamanan, prosperity, kagaya ng pagka kinalkal nyo kung ano yung yaman ni Kibuloy at ng church doon. Alam ni Pastor Jonathan yan, yung mga nakita. Maisip mo, paano nangyari yun? Paano nakarating sa kanya yun? May scheme ang diablo na kaya niya talagang lokohin. Pansamantala, not eternally, para ma-deceive niya ang isipan ng tao. At maisip niya, kagaya ni Kibuloy na, walang ganito. Diyos ako. Nasa akin lahat ng kayamanan. Kaya kong sipingan lahat ng maibigan kong sipingan. Ako ay isang Diyos, anak ng Diyos. Kaya kang dayain ng kaaway sa ganon. But, temporarily. Okay? Because Satan himself ay namamayagpag temporarily. Darating ang kanyang wakas. At yan ang nakasulat. So, partially totoo yung sinasabi ni Satan sa mga matetempt niya. Pansamantala, parang mamamayagpag sila. At ganon ang nangyayari sa maraming tao sa mundo natin. Kapatid, temptation to secure your material status or possession at the expense of your spiritual adrit. Yung bang. Akala mo, namamayagpag ka, akala mo dumadami ang yaman mo, akala mo binibless ka ng Panginoon. Pero unti-unti, mga kapatid, your spiritual life is unti-unti drifting far away from God. Palayo. Listen very carefully. Maraming naniniwala sa prosperity gospel, mga kapatid. Kaya pakinggan natin mabuti yan. Maraming nadadaya dyan. Na ang akala, ang Diyos ay ang bukal ng kayamanan at ang Diyos ay gustong payamanin lahat. Basta anak ng Diyos, mayaman. Paano yung mga naunang namatay? Sila Apostol Pablo, sila Pedro. Mga kung anong ginawa, biniyak sa gitna, hindi naman sila mayaman. Hindi ibig sabihin, hindi sila kabilang doon sa mga hinirang ng Diyos kasi hindi sila yumaman. But listen very carefully, maraming nadadaya ng diablo. Matagumpay siyang nadadaya ang karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano. Puno.
Okay? Because they are prioritizing to amass ill-gotten wealth. Okay? Versus, mga kapatid, doon sa kanilang spiritual wealth. Yung kayamanang hindi nabubulok. Kayamanang hindi nasisira. Makikita natin sa gobyerno natin, mga kapatid, halos nakakalungkot dahil billion, trillion, iniimbak nila sa kanilang mga lukbutan. Anong dahilan? Bakit nila ginagawa yun? Anong tumatakbo sa isipan nila? Bakit they are motivated to amass great wealth sa kanilang mga lukbutan? Bakit? Because they want authority and influence, a high status sa sirkulasyon sa sosyedad para makontrol nila ang politics. Pag ikaw ang may dala ng makinarya, mamumudmud ka sa mga tuta mo, ng mga politiko na i-elevate ka dahil ikaw may control, dahil ikaw ang may maraming kayamanan na magsusupply, magpuprovide ng pangangailangan ng bawat isa. Yun ang temptation ng diablo kay Jesus Christ. O nakita mo yan, the splendor of the earthly possessions. Kaya kong ibigay sa iyan kung sasambahin mo ako. Well, sa panahon natin, hindi sasabihin sa iyo ng diablo na, sambahin mo ako, bibigyan kita ng kayamanan. Sabihin mo, worship Satan, bibigyan kita ng kayamanan. Hindi ganun ang temptation. Okay? Very subtle. Hindi siya sabihin na sambahin mo siya. But the mere fact that you are prioritizing, that you are amassing wealth sa anumang paraan, ill-gotten, para makontrol mo ang sangkatauhan, it is tantamount, considered that you are worshiping Satan. Because pumapayag ka sa impluensya na nanggagaling sa kanya. Nadaya ka na niya. O ganun bang nangyayari sa'yo, kapatid? Wala man tayo sa kategorya, sa level ng napapanood natin sa TV, sa maliliit na transaksyon ba, kapatid? Nadadaya ka ba ng diablo? Sa maliliit na transaksyon? Nadadaya ka ba ng diablo? Meron na akong mga ganyang, ang tawag doon? Experience. Ano yung tawag doon? Offer. Ano yung tawag sa ganun? Ino-offer. Pastor patawag sa akin. Makipaglaro ka lang. Player ka lang. Sa bidding. Maganda ito. Player ka lang. Mag-submit ka ng, ng bidding mo. Makilaro ka. Walang makakaalam. Makilaro ka lang, isa ka sa 5. Million project, tens of millions, hundreds of million project. Isa ka lang sa magbibidding. May mananalo na, pastor. Ano lang to, play lang. Isa ka sa magpe-play, hindi ka mang mananalo. Pero sigurado ka na sa 1 million, pastor. Walang makakaalam, huwag kang mag-alala. Hindi masisira ang reputation. Reputation mo, pastor. Secret lang to. Again, hindi magaling si pastor. Yung pagdinig na ganun, mag-iisip muna. Ha? Pero ang Lord magaling. Greater is He that is in me. So may takot. May takot si pastor. Ha? Pero, hindi pwede. It is against my principles, the principles of God. Hindi pwede. Okay? Sino sa atin ang pumapasok sa mga ganun? Temptation, suggestion ng kaaway. You will amass wealth. Walang nakakaalam. Magkakaroon ka ng control.
Sa lukbutan mo, magmumukha kang provider ng mga bagay para makontrol mo ang mga sitwasyon. Maraming mga pastor ang I'm sorry, ang nadadaya ng diablo sa ganun. They will amass wealth para kunwari pamudmod para makontrol ang kung anumang gawain. Okay, temptation to secure your material status or possession at the expense of your spiritual adrift. Okay? Lalayo ka ng lalayo unti-unti sa Panginoon. That is prestige, prosperity, that attracts secular authority and influence. Magkaroon ng high status sa sosyedad, maging sa politics. Politics sa gobyerno, even politics mismo sa church. Okay, and then last temptation. Temptation of pride. Sabi diyan sa verse 9 to 11. Verse 9 to 11. Ito yung last temptation ni Satan. Ito yung temptation sa pride. Malalaman natin mamaya ano ibig sabihin ng pride na ito. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ano sabi ni Jesus Christ sa 12? Anong pinanlaban at pinantalo ng Panginoon sa ganong klaseng temptation? Jesus answered, it says, again, the Word of God, kung ano yung sinabi ng Diyos. Yun ang panlaban mo. Hindi mo matatalinuhan ng diablo. Ang tanging panlaban mo is, ano ba ang nakasulat? The Word of God. Jesus answered, it says, do not put the Lord your God to the test. Okay? Yun ang temptation to secure your personal glory at the expense of God's honor and reputation. Okay? That is pride. Yun yung unang kasalanan na nakita sa diablo. Okay? Ano yung pride na ito? Ano yung pride na ito? Yung pride ba na ito ay pwedeng makita? Kanya mo si Pastor Doy nagpipreach. Si Pastor Doy nagpipreach. Pero ang nakikita ng Lord ay yung pride ni Pastor Doy. Pwede yun. Pwede pong mangyari yun, mga kapatid. Natatayo si Pastor dito, pero ang gustong mangyari, ang motivation ni Pastor Doy ay pride. Ibig sabihin, self-glory at hindi glory ng Panginoon. Pwede po yun. Yun po ang nakita ng Diyos kay Lucifer. At yun yung very subtle na pandaraya ng kaaway sa kung sino man ang tatayo sa harapan. Bakit? Si Lucifer nakatayo sa harapan, sa worship, sa langit. Pero nakita ng Diyos ang motivation ng puso ni Lucifer. Bakit niya ginagawa yun? Yes, God is spirit, and He must be worshipped in spirit and in truth. So the heavenly host, the grandiose worship in heaven, listen very carefully, the grandiose worship in heaven, walang binatbat ang mga worship natin sa worship sa heaven. Yung ganda. Napakaganda ng worship sa heaven. Heavenly host are worshiping. But God is spirit. At hindi siya nakikita. And He was worshipped, He is being worshipped in spirit and in truth. Eh, sinong nakikita? Sino yung nakatayo sa harapan? Si Lucifer. Siya yung nakikita. Hindi ang Diyos. Siya, the worship leader.
Sino nag-speak ng Word of God? Sino nakikita? Hindi ang Diyos. Si Pastor Doy. Yun ang kalagayan ni Lucifer. Okay? Ang motibo ni Lucifer, habang ginagawa niya ang mabuting bagay. Kasi worship Ang worship mabuting bagay. But God is not looking at the outward appearance. God is looking what is happening inside your heart. So you can sin even in the time of worship. And it is the most devastating, the most, ang tawag dito, karimari-marim na kasalanan na pwede mong makumit. Anong kasalanan yun? Yung pakiramdam mo, ikaw ang wino-worship. Okay? Yung pakiramdam mo, ikaw ang ino-honor, ikaw ang gino-glorify, hinahangaan ka ng tao. Nararamdaman mo ba yon? Bawal yon, mga kapatid. Kaya kailangan nating maintindihan ang katotohanan. Doon bumagsak si Satan. Yun ang last pride. Yung entitlement. Yung, gwapo ko ganda ko, galing ko, talino ko Ako ang dapat dyan. Kasi special ako. Yun ang nakita kay Lucifer. At yung bawal sa atin, mga kapatid. Hindi dapat makakitaan ng ganong pride ang puso natin while we are doing the right thing. Tama ba ang magbigay? Yes. Pero kung ang pagbibigay mo kagaya ng pagbibigay na nasa Biblia, anong binigay ng mga yan? 10 pesos? Lit naman. O etong sa akin. Pagka ang pagbibigay mo ay pinakita mo kanino daw, ang pagbibigay ni kanan ay wag nang malaman pa ni yan. Kapag ang mabuting ginagawa mo ay may motibo ng pride, kapatid, nadaya ka na ni Satan. Whatever it is. Preaching, teaching, worship leader. Kung ang pakiramdam mo ay ikaw ang pinakamagaling na gitarista o pianista o ang tawag yan. Ang tawag doon. Ang pakiramdam mo, ikaw ang tinitingnan. Ang galing naman ni Sino ba yung natin? Si Kyle. Gwapo ni Kyle. Ang galing niya mag-drums. Talagang napapasayaw ako pag si Kyle. Ang galing ni Dia. Si Dia yata ang pinakamagaling na humawak sa Pag siyang tumutugtog, parang, I'm sorry. Mga kapatid, I'm sorry. Hindi pwedeng makakitaan ng Panginoon ang puso natin na may motibo. Ang gusto natin ay makita tayo ng sangkatauhan kesa ang glory ng Panginoon. Si Sister May, walang ibang pinakamagandang boses. Kundi si Sister May, blessed na blessed ako. Kapag si Sister May, I'm sorry mga kapatid. Hindi tayo pwedeng madaya ng kaaway sa temptation ng pride. Okay? Temptation to secure your personal glory at the expense of God's honor and reputation. Very subtle yun. Hindi nakikita yon. Ang nakakakita lang, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos. Kasi He alone is omniscient. Man looks at the outward appearance, but God looks at our heart. What is happening here? Doon lumagpak si Lucifer. Walang ibang nakakita, kundi ang Diyos. At pinatunayan ng Diyos kung anong nakita niya sa puso ni Lucifer sa kung ano ang nangyayari sa ating kalagitnaan ngayon. Ang resulta ng nakita ng Panginoon sa puso ni Lucifer na pag-aaralan natin next Friday ay ang kapahamakan, karimari-marim na sitwasyon na nangyayari sa mundo ngayon. Saan nagsimula yon? Sa puso
ni Lucifer na nakita ng ating Diyos at pinatotohanan ng istoryang nag-unfold the history of what is happening in our world today. Okay. The temptation of provision, prestige, and pride. Iyon ang ginamit ng diablo sa first Adam, which the first Adam, mga kapatid, bagsak. Yun din ang ginamit niya sa second Adam, Jesus Christ. Pero hindi niya natalo ang second Adam. Anong meron sa second Adam? Kapangyarihan na ginamit ng second Adam na hindi ginamit ng first Adam? The second Adam quoted, believe, stand on the word of God. Okay? Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin.